walking with it. Hello beautiful people! So it's your Mama Sam. So nandito tayo ngayon nagsuswimming, night swimming sa gabi. So wala akong kasama, ako lang mag-isa kasi si Nuo ay nagluluto sa itaas. Time check is 7:30 na. Actually sabi ko sa kanya 30 minutes lang ako magsuswimming. Pero chika muna ako sa inyo bago ako makyat sa taas. Ayan. So kasi parang araw-araw nakatingin ako dito sa swimming pool. Sabi ko parang ang linaw ng tubig. Araw-araw tinatawag niya ako, tara mag-swimming ka. Pero kasi tinatamad talaga ako mag-swimming. Kasi nga, bukod doon sa nakakapagod, pero nakakahingal. Pero kanina kasi, sabi ko, ano bang gagawin ko? Maglalakad uli o magsuswimming? So para maiba naman, swimming naman ang activity natin for today. So ako lang dito sa swimming pool. Kanina bago ako pumunta, may 3 lalaki. Ang gagwapo nila. Pero yung dumating ako, nagsiauhan na sila. Charot. Sabi gano'n, may sirena. Nakakaloka. Hindi naman sila mga gwapo. Mga ano sila, mga dugong yung itsura nila. Charot. Ayun. So buti na lang umahon din sila. Kasi ayoko makigulo sa kanila kasi para sila mga balyena dito sa swimming pool kasi ang lalaki nila, tapos yung hampas ng tubig, grabe, ganon. And then of course pakita ko sa inyo ganitong itsura niya paggabi guys. So ayan yung area namin. So ganyan siya paggabi. Ayan yung gym. So syempre ayan, di ba parang madaling araw. Tapos ayun guys yung buwan. Yung buwan naka-smile kasi half moon lang siya. And then ayan, ganyan lang siya katahimik guys. Kung papansinin ninyo, walang tao. Diba? Kasi Sunday ngayon. So syempre nagpapahinga na sila for tomorrow. Kasi bukas is another day na naman. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang yung itsura niya. Diba? So yun, di ba linaw ng tubig, kita nyo yung tubig, talagang kitang-kita talaga ang linaw niya. So ayan. Ito yung favorite part ko kasi kapag hapon na bumababa dyan yung araw, nakikita mo yung parang sunset, yung sinag, na nag-orange. Kaya lang kanina kasi late na rin ako bumaba. At ngayon ko lang naisipan mag-vlog. Ayun. Diba? Ayan lang, ganyan lang. Siguro maswerte lang din tayo sa buhay dahil nararanasan natin yung ganito. Ayan ay talagang tinuturing kong biyaya ng Diyos sa akin kasi nga 'di ba, kung iisipin mo yung mga nangyari sa akin noon, parang ito naman yung reward ko. Deserve ko ang peaceful na pamumuhay. Charot. Kaya minsan hindi talaga ayoko talaga ng magulo, ayoko ng maraming tao, ayoko ng masikip, ayoko ng mabaho. Charot. Ayun. So basta piliin mo lang laging masaya yung buhay mo at tahimik. Lalo na kung may edad-edad ka na rin. So piliin mo na lang din yung maging nice sa life. Ayun yung importante, di ba? And then ayun nga, sabing ganon, wag mong bigyan ng hard time yung buhay mo. Kailangan lang ay maging ano ka lang talaga, yung alam mo yung magtrabaho ka para may pera ka, tapos mahalin mo yung trabaho mo, blessing yan, pag-igihan mo, maging honest ka sa work mo, huwag kang tamad. Ayun. Tapos maging nice ka sa mga taong nasa paligid mo kasi sila din lang yung talagang tutulong sa'yo, di ba? Sila din yung parang family mo na yung everyday na kasama mo sa buhay mo. So yun, kaya importante talaga yung mga kasamahan mo sa trabaho, maayos yung pakikitungo mo sa kanila kasi sila yung parang family mo na din, na parang araw-araw ilang oras kayo magkasama everyday, di ba? So ilang beses sa isang linggo. Ako ganun Tapos ano pa ba? Ayun, lagi kang magpapasalamat sa Diyos kasi syempre, di ba, yung wala tayong sakit guys, nako, napakaswerte na natin yan. Sabi ng ganun nila, ano daw ba ipipiliin ko? Yung maging healthy
or maraming pera. Siyempre gusto natin maraming pera, 'di ba? Para nabibili natin yung lahat ng gusto natin, nagagawa natin yung lahat ng gusto natin. Pero guys, paano ka naman magiging masaya kung marami kang ang pera hindi naman healthy? Siyempre pipiliin ko pa din una sa lahat ay maging healthy, 'di ba? Kasi kapag healthy ka, winner yan. Oho. So, winner yan. Winner no winner yan. Kasi kahit sabihin mo pa na marami kang pera, kung hindi ka naman healthy, hindi ka rin magiging masaya. Kaya dapat piliin ninyong maging healthy. Oho. Pagdating naman sa partner, to be honest, hindi naman kasi parang kailangan lagi nyo sinasakal yung partner ninyo. Kailangan laging kasama ninyo. Hayaan nyo siyang mabuhay ng buhay niya. Nakasama ka, kasama ka lang niya, pero hindi mo hawak yung buhay niya, hindi yung lahat na gusto mo laging ikaw yung masusunod. Ayun talaga yung natutunan ko. Ayun yung maganda sa amin ni Nu, kasi alam niyo sa totoo lang, ako kasi pagdating kay Nu, syempre bata pa kasi yan si Nu noon nang makilala ko. Syempre marami pa siyang gusto. Sabi ko nga sa kanya, enjoy mo lang yung buhay mo. Supportive lang ako. Pero kasi ang maganda kay Nu, binago niya talaga yung sarili niya. Hindi siya yung naging abusado sa, ay sige ganito, no. As in talagang naramdaman ko yung sobrang love niya ako, kasi parang alam niya kung ano yung ayaw at gusto ko, kasi napaka-importante nun sasabihin nyo sa partner ninyo kung ano yung ayaw mo at gusto mo, para aware siya. Hindi sa simula pa lang na pumasok ka sa relasyon, dapat meron na kayong pag-uusap na maayos na ito yung gusto ko, ito yung buhay na gusto ko, ito yung sana ganito. Hindi yung parang parang ang iniisip mo lang kung ano lang yung gusto mo. Tapos alamin mo din kung ano yung gusto niya at ayaw niya. At huwag mong ipipilit yung mga bagay na yung gusto mo sa kanya tapos ayaw niya. Dati, pag bumili ako ng damit, gusto ko kung ano yung damit na susuotin niya. Ayun. Pero kasi na-realize ko mali yun. Dapat kung ano yung gusto niyang style, kung ano yung gusto niyang na damit, kung gusto niya ba ng privacy, gusto ba niya ng ayaw niya ng maraming tao sa paligid mo. Hindi mo kasi talaga pwedeng ipilit kung ano yung gusto mo sa isang tao, maliban na lang kung parehas kayo ng gusto. So sa amin ni No, ako mahilig talaga ako sa mga kaibigan ko na sumama, pero siya hindi, ayaw niya. Gusto niya lang yung nasa bahay, nagbabasa ng mga libro, nagbabasa ng cartoons, nanonood ng cartoons, mga ganon. So hayaan mo siya na gawin niya kung ano yung gusto niya. Kung gusto niyang lumakad mag-isa, hayaan mo. Kasi ako ganun hinahayaan niya ako lumakad ako mag-isa or kasama ko yung mga friends ko. Basta ang importante lang magpapaalam ka. Ganon. Tapos susunod ka sa sinabi mo na ganitong oras ako uuwi. Hindi yung parang kung ano lang yung gusto mo talaga. So para maging maayos yung relationship ninyo, hindi kayo nag-aaway either sa pagkain, hayaan mo siya na mag-decide kung ano yung kakainin nyo today, tapos sabihin mo lang sa kanya kung ano yung mga ayaw mo kasi allergic ka at hindi mo gusto yung mga ganitong pagkain. Ipapaalam mo yun lahat. Tapos ikukwento mo din kung ano yung mga nangyari sa'yo, kung ano yung mga nasa loob mo, nasa isip mo, sasabihin mo din yun sa partner mo. Kumbaga parang nagbibigay kayo ng update sa isa't isa. Parang kami ni No, halimbawa pag kumakain na kami, ang conversation namin, kamusta yung araw mo, kamusta yung parents mo, mga ganon. So, tinatanong ko siya lagi. So, nagkakaroon siya ng kwento, nakukwento niya lahat. So, sa amin naman, sa amin kasi ni No, ang pinakamaganda yung tulungan. Tulungan talaga kami sa mga bagay-bagay, gawaing bahay, tapos tulungan kami sa mga bills, ayun, tulungan kami sa pagkain, saka paglalabas kami, halimbawa, ayan niya, ay ako, yung mga ganon. Basta magkaroon kayo ng bonding sa isa't isa ng partner mo, yung tibong bonding na kayong dalawa lang, no, ganon. So, yun, magkaroon kayo ng quality time or magkaroon kayo ng time sa isa't isa, hindi naman yung all the time parang buong araw kailangan yung magkaroon kayo ng time kahit konti. And then of course paparamdam mo rin sa kanya na importante siya, matuto kang tumawag pag nasa trabaho ka, i-update
siya or kamustahin siya, yung mga ganon. So, dapat ganon. So, ang life, ang natutunan ko, piliin lang natin yung maging simple, maging maayos, at higit sa lahat maging mabuting tao. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa kapwa din natin. At higit sa lahat, matuto tayo mag-appreciate ng mga bagay-bagay na meron tayo. I-appreciate mo yon. At higit sa lahat, matuto kang magpasalamat talaga sa Diyos sa lahat ng blessings, malaki man o maliit. Matuto kang magpasalamat everyday. At higit sa lahat, bigyan mo din ng time yung Diyos sa buhay mo. Ganon. Ayun lang po ang chika ko for today at ako'y giniginaw na. Maraming salamat sa mga nakikinig. Maraming salamat sa mga nalibang at nanonood dito. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Thank you guys. Love, love, love.